Don't get too personal. Huwag niyo sabihin, pinagkakaisahan ako ng buong mundo. You and me against the world. Hindi kayo ganun kaimportante para pagkakasayahan ng buong mundo, naguluhin kayo. Yung ang buong mundo, nagkaisa, nagsapakat para pahirapan kayo. Hindi kayo ganun kahalaga para pansinin kayo ng buong mundo. So don't exaggerate. Huwag yung idrama na ang buong mundo, kinakawawa ako, pati ang Diyos, tinalikuran ako. You know, nakakapagod tumalikod kahit hindi ka tatalikuran ng Diyos. Sabihin, kinalimutan ako ng Diyos. Paano yun? Paano niya gagawin yun? Alam niya ang lahat. Ang hirap-hirap namang makalimutan ka niya. Sobrang effort ng Diyos para ka makalimutan. Dahil ang natural, maalala ka niya. So, yung sasabihin, nakakalimutan ako ng Diyos. Pinagtatakloban ako ng langit at lupa. At sa lagay, idadamay ang lahat para ka lang maipit. Pagtatakloban ka ng langit at lupa. Yung ganyan mga madramang salita, nakaka-influensya ng attitude natin. Huwag niyong personalin, no? Dahil talagang panapanahon lang ang buhay at totoo yung swerte-swerte lang yan. Huwag kayong laging nagagalit sa nangyayari sa inyo na parang ipinlano ng lahat ng langit na ganun yun. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Maraming Christian allergic nyo sa salitang swerte, no? Alam nyo ang bagong magandang balita, Tagalog version. Alam nyo pananagalog diyang, but time and chance happen to them all? Sabi, talaga lang may dinarat na ng malas. Kung gusto nyo makita sa Biblia, nandun. Dahil yan talagang yan. At yung paniniwala ko minsan, ay sinuwerte lang minalas, napakalaking ibinibigay sa Pilipino na comfort. Kasi hindi mo laging iniisip na talaga tinalikuran ka ng Diyos, talagang ganito na lang. Kundi nataon lang eh. Nagkataon. Huwag mong personalin. Naglalakad ka, may nahulog na skylab sa ulo mo. Di ba? Hindi naman laging nahuhulog yan. Try again tomorrow. Alam ka namang tatamaan ka na naman yan. Sobra na yon. So sabi mo, ay nagkataon lang kasi naman naglalakad-lakad ako kung bakit sa akin pa nahulog yung building. Nandun ka kasi sa lugar na yon, nangyari. So huwag mong indahin at huwag kang magalit sa buhay. It happens. So, sabi ng Ecclesiastes 9:11, time and chance happen to them all. Sabi niya, hindi ko mo mabilis na nanalo sa karera. Hindi ko mo malakas mananalo sa digmaan. Hindi ko mo matalino magkakapera. Sabi ganun, swerte-swerte lang talaga yan. So, huwag mong masyadong personalin. Lagi mo na lang subukan muli. Always do your best at huwag kang madadala. We can go on and on, mga kapatid. Pero bakit ko sineshare sa inyo ganitong mga bagay? Dahil ang buhay, maraming problema, maraming bigat, maraming pagluluksa, may mga time na may sakit, may namamatay. Doon na lang kayo talaga malungkot sa dapat ikalungkot. Pero yung mga pwede namang baligtarin nyo at pasayahin nyo, pasayahin nyo. I-reserva nyo na lang yung luha nyo sa talagang dapat iluha. At sinabi sa Biblia, marami naman yung araw na yon. Di kayo mauubusan sa isang lifetime. So please, huwag nyo nang palungkotin ang hindi naman talaga malungkot. Mag-a-outing kayo, nainis lang kayo nung umaga dahil nakalimutan yung karne at yung uling lang ang dala sa barbecue. Eh di kainin nyo ang uling. O mag-charcoal painting kayo. O mag-fasting kayo. Pero huwag nyo sabihin, sira na ang araw ko, sinisira nyo dahil lang sa kapraso. Ina-exaggerate nyo. No? When there are rats in the ship, you kill the rats, don't sink the ship. So sa relasyon nyo sa inyong asawa, mayroong mga konting problema, huwag niyong palakihin para lang magka-excuse kayo na iwan na siya. Lutasin nyo. Mayroon kayong mga konting problema, huwag niyong palakihin para lang kayong magalit sa buhay. Maliit lang yun. Paliitin nyo palalo at isipin nyo kung ano yung maganda. At the end of the day, it is not what happens in the day that makes it good or bad. It is your attitude. It is your attitude. The same heat that melts the wax hardens the clay. Maglagay kayo ng kandila sa isang oven, tunaw. Maglagay kayo ng palayok na basapat, ginagawa pa lang, titigas. Tumigas yung isa, natunaw yung isa. The same heat. So every day, depending on what you want to be, you have to decide if you're going to be wax or if you're going to be clay. Because the same heat will be there. It's your attitude.
Ang nagpapasaya sa tao ay hindi ang nangyayari o ang hindi nangyayari. Kung paano niya ito tinatanggap. At kung paano niya ipinapamuhay. There is really very seldom any bad day. Usually there is just a bad attitude. So enjoy your day. Because when you enjoy your day, the day also enjoys you. And God enjoys you. And people enjoy you as well. So isa rin nating tungkulin sa ating kapwa na mag-enjoy. Because we cannot give what we do not have. When you make yourself happy, in fact, even if you have to exert an effort, you're actually preparing to minister to others so that you can make them happy too. But if you make yourself miserable, you will not be able to pass on happiness to others. You will only make them miserable as well. It's a matter of choice. So, babalik ako sa tanong ko kanina, have you enjoyed your day? Kung hindi nyo masyado yan na-enjoy, reviewin nyo agad kung anong attitude nyo ang hindi nagpa-enjoy. No? At may natatira pa sa maghapon na ito, hindi pa tapos. At may bukas pa uli. Pero meron pa akong gustong iwan na isang napakahalagang paalala, mga kapatid. Every day, each day, is all important. Huwag niyong babaliwalain na isang araw. Kasi kung walang araw na to, walang bukas. Subukan niyong mamatay ngayon. Wala na kayo bukas, di ba? So hindi pwedeng ignore ng day na to dahil kung dito kayo ngayon namatay, wala nang bukas eh. Kung dito kayo ngayon nagpasya na magiging malungkot sa buong buhay niyo, lulungkot ang lahat. Every day is a link. And no part of any link is unimportant. Pahalagahan niyo bawat araw. Tuwing gigising kayo, salamat Lord. Hindi yung naku, umaga na naman. Yung Lunes na naman. No? Trabaho na naman. Alisan mo naman ang trabaho, pila uli, apply. Salamat ay salamat Lord, may trabaho. Pag naman natin yung amo nyo, ay salamat, ito yung boss ko. Diba? Salamat, may opportunity ako na magpalapad ng papel. Salamat, ito yung asawa ko, hindi ito na naman yung asawa ko. Siguro naman, di ko na kailangang ulitin lahat, mga kapatid. Attitude lang yan. It's a matter of choice. Without today, tomorrow will not come. And most of the time, how you shape today defines the shape of tomorrow. So don't waste any single day. For all you know, it can be our last. So dapat binavalue.